Pilipinas sa araw ng Miyerkules, 19 na sa buwan ng Pebrero taon 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Vice President Sara Duterte nagsumiti na ng petisyon sa Supreme Court laban sa pag-impeach sa kanya ng Kamara. Amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at biyanan na si Atty. Lucas Carpio, tatayong mga abogado ng Vice President. Mapanganib na pagkilos ng isang Chinese military chopper sa Bajo de Masinloc sa Zambales, kinundila ng Amerika. NFA nag-umpisa ng magpalabas ng stock ng bigas para sa food security emergency. NFA o batas na gawing 3 taon ang fixed term ng hepe ng Philippine Coast Guard, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Persons of interest sa kaso ng pinaslang na doktora sa Naga City, hawak na ng pulisya. At training aircraft nag-emergency landing sa Bulacan, mga sakay ligtas. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, formal ng kinontra ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint laban sa kanya. Naghain na rin ang hiwalay na petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court CBP kaugnay ng impeachment case laban dito. Hiniling ni Duterte na magpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction laban sa House of Representatives, House of Representatives Secretary General Reginald Velasco at maging sa Senado. Ito ay bukod naman sa petisyon ng 4 na Mindanao lawyers para harangin ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Pero ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Suteng, kahapon pa na isang pang petisyon kaya hindi ito na isama sa agenda ng unbank session ng Korte Suprema. Tatayo namang personal ng mga abogado ng pangalawang Pangulo ang kanyang ama na si dating Vice President Rodrigo Duterte at biyanan na si Atty. Lucas Carpio. Mariing kinundina ng Makabayan Bloc ang tangka ni Vice President Sara Duterte na pigilan ang pag-usad ng impeachment trial matapos dumulog sa Korte Suprema. Ayon sa Makabayan, bukod sa premature, hayagan itong pag-iwas sa accountability o pananagutan niya ng nasagutin ang mga questionabling paggasto sa pondo ng kanyang tanggapan at noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi Korte Suprema ang tamang venue ng impeachment. Umaapila ang Makabayan sa Korte Suprema na tutulan ang mga tangka ng legal tactics ng kampo ni VP Sara na hindi umusad ang impeachment dahil karapatan ng mga Pilipino ang transparency at paliwanag mula sa Vice Presidente. Samantala sa kaugnay na balita, nagsanib puwersa na nga sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Atty. Lucas Carpio bilang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Ito ay para sa hinaing kaso ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema na pigilan ng impeachment complaint na pinagtibay ng Kongreso laban sa kanya. Naghain ng kaso si VP Sara dahil sa kanila ay problema sa legalidad, konstitusyonalidad at teknikalidad ng naturang impeachment. Maliban kina Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte at Atty. Lucas Carpio, kasama din nilang magiging abogado na tatayo ang mga tauhan ng Fortune, Narbas at Salazar Law Firm na siya ring kakatawan kay VP Sara sa Korte Suprema. Pinamamadali na ng Grupong Bayan Muna ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanilang chairperson na si dating Congressman Nery Colmenares, may sapat pang panahon para makumpleto ang impeachment trial bago matapos ang 19th Congress sa June 30. Iminungkahi nila sa kanilang isinumiting position paper sa Senado na gamitin na lamang ang nailatahala ng rules of impeachment noong Corona trial sa halip na bumalangkas pa ng panibagong rules. Naniniwala ang grupo na mahalaga ang kasong impeachment dahil ito ay tungkol sa tamang paggamit ng pondo ng bayan at accountability ng mga public official. Samantala, tinabla naman ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga panawagan na agad nilang simulan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng position paper na inihain ng Grupong Bayan Muna sa Senado para hilingin naman na dapat ay mag-convene na kagad ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Escudero, hindi pa rin nila mamadali ng pag-convene bilang impeachment court habang nagbabakasyon ng mga congressman dahil illegal kung gagawin nila ngayon. Ipinagtataka naman ni Escudero ang pagmamadali ng iba't ibang grupo na maisalang na ang impeachment sa kanilang tanggapan o sa Senado 2 buwan bago ang mga impeachment complaint sa Kamara. Git ng liderato ng Senado, walang dahilan para madaliin ang kanilang hanay para masimulan ng impeachment proceedings. Nauna nang sinabi ni Escudero na sisimulan nila ito sa buwan ng Hunyo at wala siyang nakikitang problema na tatawid dito sa 20th Congress na magsisimula sa July 2025. Pakinggan natin si Senator Escudero. Ang nakalagay sa
rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun, ha? Ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo? Samantala, sa iba pang mga balita, kinundina ng Amerika ang China dahil sa mapanganib na pagkilos ng isang nilang military helicopter sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Itong reaksyon ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa dangerous maneuvers ng chopper ng People's Liberation Army Navy sa nabanggit na teritoryo. Ayon sa impormasyon, nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang eroplano ng BIFAR nang biglang sumulpot at magmaniobra ang Chinese military chopper. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesman for West Philippine Sea Commodore J. Tarella na dahil sa insidente nalagay sa panganib ang buhay ng piloto at pasahero ng eroplano ng BIFAR. Ipinahayag ni Ambassador Carlson na dapat ihinto ng China ang mga kahalintulad na strategy na lilikha lamang ng iba yung tensyon sa West Philippine Sea. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Inumpisahan na ng Department of Agriculture ang pagpapalabas ng bigas ng NFA sa mga local government unit para sa food security emergency. Official nang pinaturnover ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. ang rice tax ng NFA kay San Juan City Mayor Francis Zamora na Pangulo din ng Metro Manila Council. Batay sa DA Circular No. 4 Series of 2025, ang alokasyon ng bigas mula NFA para sa Metro Manila ay nasa 150,000 na mga sako bawat buwan. Sa ilalim ng kautusan, kabuuang 625,000 sako naman ng NFA rice tax ang i-release sa LGUs para sa implementasyon ng food security emergency. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagtatakda ng 3 taong termino para sa hepe ng Philippine Coast Guard. Ito ay ang Republic Act 12122 na nilagdaan ng Presidente kahapon. Sa ilalim ng batas, magiging fix sa 3 taon ang termino ng Coast Guard Commandant na magkakabisa umpisa ng pirmahan ng Pangulo ang kanyang appointment. Nakapaloob din sa RA 12122 na magiging compulsory ang retirement ng PCG Chief sa oras na makumpleto niya ang 3-year fixed term. Samantala, hawak na ng National Police at ng National Bureau of Investigation ang nobyo naman ng tinuturong person of interest at huling nakasawa ng doktor ang pinatay sa Naga City na si Dr. Regine Romualdez. Ayon sa Polisya, ay Police Brigadier General Andre Dizon, Director ng PNP Bicol, nahuli ng nobyo ng doktora na si Ray Mart Martinez sa probinsya ng Sorsogon ngayong araw ng Miyerkules 19 ng Pebrero. Si Martinez ang umano'y huling nakita na kasama ng biktima sa sasakyan bago natagpuang wala ng buhay at may tama ng bala ito sa ulo. Nag-emergency landing ang isang training aircraft sa isang palayan sa Plaridel, Bulacan kaninang umaga. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Piper Tomahawk na may tail number RPC 1085 ang nag-force landing matapos magkaroon ng engine failure. Ligtas naman at nasa maayos sa kondisyon ang parehong flight instructor at pilot student ng aircraft na ino-operate ng Flightline Aviation. Gumugulong na ang investigasyon upang matukoy ang dahilan ng engine malfunction. Matatanda ang kamakailan lamang isang helicopter ang bumagsak naman sa Nueva Ecija at isang US military contracted aircraft sa Maguindanao del Sur. Samantala, hawak na ng National Bureau of Investigation o sa iba pang mga balita. Isusulong naman ni Attorney at Senatorial Candidate Victor Rodriguez ang death penalty para sa mga mahatulang guilty sa kasong plunder at illegal drugs sakaling manalo itong senador sa May 2025 elections.
sa Bakit Ikaw, the DCRH job interview. Sinabi ni Attorney Vic na ipapanukala niya ang parusang kamatayan sa mga nahatulang plunder, mga taga-gobyerno na masasangkot sa illegal na droga at mga banyaga. Maliban dito, iginiti ni Rodriguez sa tututukan niya ang problema sa inflation, laganap na kahirapan, kawalan ng trabaho, pagtaas ng krimen, illegal drugs, paglaban sa korupsyon at pagbabantay sa pondo ng gobyerno. Narito ang tinig ni Rodriguez. Lalabanan ko po ang korupsyon, babantayan ko yung taunang budget at bilang senador ninyo, aking aamyendahan ng plunder law, ibababa ko ang threshold from 50 million to 1 million at pag nagawa na ho natin yan, papanukala kong maibalik ang death penalty sa lahat ng mga kahatulang guilty sa kasong plunder at drogang kasasangkutan ng taong gobyerno at mga banyaga. Samantala, isusulong ni Attorney Vic Rodriguez ang targeted ayuda para sa mga magsasaka, mangingisda, sektor ng transportasyon at iba pa. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni dating Executive Secretary at ngayon tumatakbong senador na hindi siya naniniwala sa ayudang ipinapamahagi ngayon katulad ng AKAP at AIX. Pakinggan po natin ulit si Attorney Vic Rodriguez. Bakit hindi natin bigyan ng targeted ayuda or approach itong mga magsasaka, itong mangingisda at miyembro ng transport sector? Bigyan natin sila ng i-convert natin yung ginagawa nilang ayuda ng AKAP at AIX, bigyan natin ng subsidy. A limited period of subsidy in terms of time. Itong mga nasa industriya ng transportation, agriculture and fisheries. Para nang sa ganoon makompensate nila yung lugi nila. Samantala, matagal nang naglulustay ng pera ang gobyerno sa mga walang katuturang ayuda. Ayon po ito kay Attorney Vic Rodriguez. Dapat lang umanong pagtuunan ng administrasyon ngayon kung paano mapapagaan ang buhay ng bawat Pilipinong mahihirap. Narito po muli si Attorney Vic Rodriguez. Ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration. Kung paano mapagaang ang buhay ng ating mahihirap at patuloy na naghihirap na kababayan. Hindi itong AKAP, hindi itong AIX, hindi yung political persecution laban sa mga known political critic or dissenters. Samantala, sa iba pang mga balita, ay binalita na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na tinaasan na ang benefit package para sa mga tatamaan ng dengue. Mula sa dating 16,000 rate cases para sa severe dengue, umabot na sa 47,000 pesos ang makukover ng PhilHealth sa pagpapa-ospital kung dahil sa naturang sakit. Ngayon din, tumaas na sa 19,500 ang coverage para sa mild dengue mula sa dating 10,000. Paalala pa ni PhilHealth Chief Edwin Mercado, libre ang konsulta package ng state insurer para sa mga miyembro nito sakaling makaharanas ng maagang sintomas. Pinayuhan naman ng PhilHealth ang publiko na magpasuri agad. Pinaghihinay-hinay ng Liga ng Transportasyon Operators ng Pilipinas o LTOP ang LTFRB sa pagdesisyon ng taas pasahe sa mga jeep. Ayon kay LTOP President Lando Marquez, may iba pang paraan para makatulong sa transport sector bukod sa 2 pisong dagdag pasahe. Sa halip na fare increase, pag-aralan ng gobyerno ang pagbabawas ng 12% excise tax sa langis. Ibasura ang Joint Administrative Order noong 2014 na naglalayong patawan ng mataas na kaparusahan ang mga lumalabag na operator ng mga PUV sa bansa. Pakinggan po natin ito. Bawasan na lang yung excise tax dahil napakalaki ang problema natin sa inflation rate na napakataas ang ating mga bibilihin ngayon. At ang pinaka-importante na isa, yung JAW. Tanggalin na lang itong JAW na ito dahil superseding of the law is illegal. Dahil ito po ay may batas tayo na Republic Act 4136. Bakit nananatili itong JAW na mataas na penalty? Nasalot sa amin ito dahil nagkakaroon lang ho ng dilihensyahan ito, arigluhan lang sa matataas na penalty. Ngayong araw mismo ay nagsagawa ng hearing ang LTFRB kaugnay sa petisyong gawing 15 pesos na ang minimum fare ng mga jeep noong 2023. Giit ni Calando, hindi na ito napapanahon dahil magdudulot lamang ng chain reaction na pagtaas din ng lahat ng mga bilihin at serbisyo. Samantala, itinutulak na ngayon sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-amyenda sa train law na naglalayong alisin na ang mga pinapataw na buwis sa langis sa Kamara. 27 minuto na po, magalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado.